Yes, good morning, church. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Yan. Pwede po ba akong humingi ng yan? Maganda na yung ating microphone. And praise God, this is the first Sunday of April. Kaya batiin niyo po inyong mga katabi. Happy Sunday. Yes. Amen. Good morning. Sabihin natin, good morning sa bawat isa. Well, sa mga kaibigan po namin who's watching right now, this is Solution Grace Church and my name is Laverne Duhot. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon for this day dahil it's another opportunity para papapurihan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po sa ating pag-aawit kanina sa Pangunan ni Kuya Albert, kayo po ba ay napagpala ng pag-aawitan? Sarap, ano? At nagpapasalamat din tayo sa Panginoon dahil you are so blessed, church. Alam niyo kung bakit? 2 days walang pasok ang opisina. At karamihan sa mga kaibigan natin mukhang nag-advance na ng bakasyon, no? Sinagad na nila. May pasok pa rin po ba bukas? Meron pa rin. Ako, sayang, ano? Pero yung iba yata nagbakasyon na eh. Pero sa mga nagbabakasyon po at nanonood online, we welcome you. Once again, ito po yung ating araw ng pananambahan and this is Solution Grace Church. At sa ngalan po na bumubuo na ating sambahan, we welcome you. At sa mga naghahanap ng church, yes, you may join us every Sunday at 9:30 in the morning. Tayo po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon because today, meron tayong bisita mula pa sa Ilocos. At mamaya po ipagpipray natin siya because siya po ay mabilis ayon sa aming kwentuhan kanina, ang bilis ng pagproseso ng kanyang mga papeles. At lilipad na po siya doon sa bansa na kung saan ay katatapos lang ng lindol. Taiwan. So we'll be praying for kay Kuya Philip, ang butihing anak ni Sister Norma Vitale. Sister Norma, kasama namin si Brother Philip. At nauna pang nakilala namin si Brother Philip kesa kay Sister Norma. Nakilala namin si Brother Philip, of course, through his mother, si Sister Norma. Kaya salamat. Siya po ay matagal na nating kasama sa church even though siya po ay nasa Hong Kong. Pero kasama natin. And siguro, one of these days, makaka-ulayo na natin siya. It's either kami yung pupunta ng Hong Kong o siya yung pupunta dito sa Manila. Tayo na lang pumunta ng Hong Kong, ha? At magtayo tayo doon ng Church SGC Hong Kong. Oh, pwede. SGC Disneyland naman si Tita Lorna. Bakit hindi? Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kung atin pong babalik-balik ang kagaya po ng pinag-usapan natin kanina. No? Isipin niyo po ito, ha? Kapag ako po ay napapaisip, pag dumarating po yung mga araw de peligro, pag kumakatok na sa pintuan si Judith, ganon, ano? Bilang tao, minsan napapaisip tayo na, Lord, tulungan niyo po kami. Minsan nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Pero alam niyo po yung nagbibigay sa akin ng consolation. Yung sinabi ng Biblia in Romans 8:32. He, referring to God, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung hindi raw po ipinagkait ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, si Hesus Kristo, na siya pong ating pangangailangan na eternal. Inilaan siya ng Diyos sa atin. Hindi natin siya hinihingi, mga kapatid, pero ibinigay po siya sa atin ng Diyos. Hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Na ang epekto po niya sa atin, siya po ay nagbigay ng ating eternal na pangailangan, na ating kaligtasan. So, sabi pa ng talata, kung ibinigay ng Diyos sa atin ang ating pangailangan eternal, bakit tayo mangangamba sa mga bagay na temporal? Kapag nangangamba kayo, Lord, wala kaming bigas, wala kaming pambayad ng ganito. Imposible hindi ibigay ng Diyos yun sa'yo kasi mas mahalaga si Kristo. Kasi kung hindi po ibibigay ng Diyos ang inyong pangangailangan, ibig sabihin, mas mahalaga yung mga temporal kaysa dun sa eternal. Once again, sabi ng Biblia in Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Wow! So, church, habang tayo po nagsisimula sa ating mga pinag-uusapan, please meditate on this verse. So, wala po tayong dapat katakutan. At maraming pagkakataon, pag dumarating po ang mga
araw de peligro, ay parang nasasanay na kami ni Mrs. na tayo po ay pinoprovide tayo even po yung ating mga pangangailangan sa church. Amen? Kung ito po yung nararanasan namin sa church, tayo po nagiging pagpapala even po sa ating pagbabayad ng ating pangangailangan dito sa church. Hindi kayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Diba? Meron pa tayong aircon. Nararamdaman nyo ba yung aircon? Hindi, may tao kasi sa likod nagpipidal eh. Nandun si Kuya Albert. Kaya pansinin nyo, pagkakanta niya dito, lumabas na. Nandun siya sa likod eh. Oh. Si Aves naman sa kabilang aircon din. Hindi eh. Nag-provide po ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya wala tayong dapat ikapangamba. Kaya po sa araw na ito ay lalo nating pagyayamanin sa ating isipan yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At makalipas po na atin pong ginunita ang mahal na araw, and of course last Sunday we celebrated yung Resurrection Sunday. Alamin natin ano yung mabubuting mga ginawa ng Panginoon sa atin after the cross. Excited na po ba kayo mga kapatid? Kagaya ko, excited na ako, kaya po simulan na po natin ang pag-aaral. Let's pray po muna. Aba, we thank you so much. Salamat po sa iyong mapagpalang biyaya na kung wala po ito, hindi kami mahahagalaw. Hindi po namin mararanasan, Panginoon, ang buhay na ganap at kasaya-saya sa gitna ng magulong mundong ito. Pero, O Diyos, salamat po dahil patuloy po kami nabubuhay para gamitin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iba pa namin mga kapatiran, sa iba pa namin mga kapwa-tao, para maipahayag ang iyong salita na nagbibigay ng buhay at kulay sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. O Diyos, dalangin ko po sa araw na ito, sa oras pong ito, habang amin pong pinagbubulay-bulayan ng iyong kabutihan, patuloy niyo po kaming pamanghain. Aming mga kaluluwa ay buksan mo sa iyong salita at mamangha kami sa yaman ng iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para akin pong maipahayag at mailahad ng malinaw ang iyong salita. Salamat, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy mong paggabay sa amin sa mensaheng hatid sa amin sa umaga pong ito. At ang lahat na ito, O Diyos, ay hinihiling namin at inaangkin namin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Gaya po ng sinabi ko kanina, kamakailan lamang po ay atin pong ginunita ang mahal na araw, of course, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kung gaano po natin sineselebrate ang Pasko, dapat ganoon din po intense yung celebration natin or yung ating pag-commemorate sa mahal na araw. And of course, last Sunday, we celebrated Resurrection Sunday. At napakarami pong benefits tayo po bilang mga mananampalataya na tinanggap. At ilan po dito ay papanghahawakan natin na tayo po'y nabubuhay dahil sa biyaya ng Diyos. And speaking of buhay, gusto ko munang batiin na happy birthday si Sister Nenet Pinlac. Alam ko nanonood siya ngayon. Happy birthday. Ngayon nga bang birthday ni Ate Nenet? Or tomorrow? Hindi ba? Alam ko birthday. Today. Yes. So silang dalawa nila, si Ate Amel ay nasa Japan. Yan. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kung maka-happy birthday kayo, parang nakakain na kayo ng handa ni Ate Nenet. Ate Nenet, abangan ka namin ha. Happy birthday to you. Kami po ay nagdiriwang. Sa 12 pa ba? Sabi ni Jethro, today daw. Oo, alam ko nga ngayon no? Dalawang bagay lang yan. It's either si Tita Lorna nagsasabi ng totoo, ikaw nagsisinungaling. O ikaw nagsasabi ng totoo, si Tita Lorna nagsisinungaling. Alamin natin. At siya nga pala, may good news pa ako sa mga nakasagot mo dun sa trivia ni Mrs. Congratulations kay Kuya Makoy at kay Ate Jackie. Meron kayong 2 days stay sa Luneta Park. So, congratulations. Grabe, blessed po talaga tayo. Amen. At alam niyo po, alamin natin today, yung mga pagpapalang ito, kung ba't natin nararanasan yung buhay na ganap at kasaya-saya, ay dahil nga po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. And this is the gospel. Pag sinabi natin gospel, ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ipinanganak siya lamang po ang anak, natatanging anak na isinilang para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para po sa katubusan ating mga kasalanan. Then after 3 days, He was raised by God from the dead. At hindi po natapos doon. Nung siya po ay nabuhay na maguli, siya po ay umakyat
sa piling ng Ama, and one day, kung kailan po yun, hindi ko alam, but I believe ito po ay malapit na, siya po ay muling magbabalik. So ito po yung mabuting balita ng Ebanghelyo. Pag sinabi natin Ebanghelyo sa wikang Griego, Euangelion, na hatid sa atin ng mapagmahal nating Diyos. And today, alamin natin na, okay, tapos na tayo, pinag-usapan natin yung resurrection. Ano naman yung mga mabubuting bunga nito para sa ating mga mananampalataya? And that's why today atin pong message is entitled, pakilagay nga po mga kapatid, ang ganda ng ating message title, New Wine into New Wineskins. Sige nga po, sabayan niyo po ako, basahin natin to ng sabay-sabay. 1, 2, 3. New wine into new wineskins. Naalala ko kung kayo po ay kasama kong matagal nang nakikinig sa papuri, music. Merong isang song si Mr. Gary Granada isinulat at inawit ni Miss Cindy de la Paz Lacanilao. And I believe, alam ni Kuya Gio ito. Yung song, ang sabi ng song sa chorus part ay, meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit? Naalala niyo yung song na yon? Di ba? Sa mga naliligo na, hindi nyo na sinusuot yung inyong lumang damit. Kasi pag sinuot nyo pa yun, may pawis na, mamumutok kayo, mag-iiba amoy ninyo. And then, sabi pa nung sumunod na verse ng song, may alak bang mamahalin kung kailangan mang isalin ang paglalagyan mo ba'y tapayang dumarin? So itong new wine into new wineskins, it's found in Mark chapter 2 verse 22, sa Luke, tama ba? Luke chapter 9 verses 37 until 38, at sa Matthew chapter 9 verse 17. Kung hindi ako nagkakamali. So alamin natin, ano ba itong new wine into new wineskins? Now, dito muna tayo. Meron tayong mga questions na dapat nating sagutin mula mismo sa salita ng Panginoon. And that's why, bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, maganda simulan natin sa isang question, ating pag-aaral. As usual, dito po sa ating church. And this is our question for today. Meron na bang new commandments sa new covenant? So once again, this is our question for today. Mayroon na bang new commandments sa new covenant? So what do you think? Kung kayo po ay nanonood, dyan po, nakakasama namin online, pakilagay po sa ating comment section yung inyong mga sagot. Malay nyo, baka may premyo kayo mamaya. Meron din kayong 2-night stay sa Luneta Park. At makakasama nyo si Ate Jackie at saka si Kuya Makoy. Kasama ba si Ashley? Kasama ba sa premyo si Ashley? Ay, for 2 lang eh. Sorry, Ashley ha. Pabayaan mo na si Mama at si Papa doon, ha? Naku, masarap na talagang kitang-kita nyo ang liwanag ng langit, ano? Overlooking, yung planeta. Oo. At mga kapatid, ang ganda po ng ating mga pag-uusapan today. So, bago yan, dito muna tayo. Sabi ng Panginoon sa atin, bago po siya nag-ascend to heaven, meron pong paalala sa atin ng Panginoon in Matthew chapter 28, verses 19 until 20. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, pag sinabing lo, behold. Hindi po yan apelido ng Chinese, ha? And lo. Hindi yan si Mr. Lo. Pag sinabing and lo, and behold, I, nasaan na ba ako? Am with you, always, even to the end of the age. Amen. Pag pinag-uusapan po itong Matthew 28, masyadong malaki po itong talatang ito sa marami mga mananampalataya. Pag binibigkas na yung salitang disciples. But the truth is, ang disciples po, sa wikang Griego, ito pa yung pinag-usapan na natin before pa, ay matetes. Sabihin nyo nga po, matetes. Ibig sabihin, estudyante, learner, mag-aaral. Hindi po ito napakalaking salita. So tayo po bilang mananampalataya, tunay na mananampalataya, automatic po nagiging matetes tayo. So wikang Hebreo ay talmidim. Ang ganda ng tawag sa atin, no? Talmidim. So ibig sabihin, tayo po ay nag-aaral talaga ng salita ng Panginoon. That's why we come to church every Sunday and Tuesday. Salamat po for joining us sa ating Bible study. Kaya pagdating po sa verse 20 na Matthew 28, sabi ng Panginoon, teaching them. Why? Bakit natin kailangan turuan sila? Because they are matetes disciple. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Now, bilang mga disciples, tayo po mga disciples, I'll be asking you 2 questions, no? Bilang mga mananampalataya, mag-aaral,
Ano ba yung iniwan sa atin na paalala dito ng Panginoon? So what are Jesus' commands that we disciples should observe and teach? Kasi tayo rin po mga mananampalataya. Pag tinanong tayo ng mga kamag-anakan natin, dapat alam natin ang gospel. Hindi yung pag tinanong tayo, nangangamot tayo ng ulo, basta gospel, mabuting balita. Magulo yun. Now, the second question is, ito yung ating main question for today. Meron na bang mga new commandments under the new covenant of pure grace? Magandang tanong yan. Amen? So, sagutin na po natin ito. Kasi, pag hindi po natin nasagot ito ng tama, malilito po tayo. Because meron pong command si Jesus at meron po siyang paalala sa atin in John chapter 14 verse 15. Sabi niya dito, if you love me, keep my commandments. Nung araw, pag binibigay sa amin ng verse na ito, napapatanong kami, so ano yung commandments si Jesus? Syempre, the 10 Commandments. Once again, Sister Jackie, ilan ang 10 Commandments? Kuya Philip, ilan ang 10 Commandments? Diba? 10. Oh, grabe. Bihira nakaisip, no? Nabulungan kayo ni Kuya Gio, kaya nyo narinig eh. Now, yung word po dito na commandments, take note Now, was Jesus referring to the 10 Commandments? Kasi pag hindi natin alam ang sagot dito, masisira po ang inyong theology. Magkakamali na tayo. And that's why in this church, gusto natin natututo tayo. So pag sinabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Na magugulat kayo, ibig sabihin pala ng commandments dito, kakaiba. Pag sinabi natin commandments, in Greek, it's entole. It's a authoritative prescription. Prescription, ibig sabihin, parang sa mga doktor, pag ikaw ay nire-resetahan ng gamot, may prescription, di ba? So pag prescription, hindi siya imperative. Of course, sa mga doktor, authoritative yan. Meron silang karapatan. Pero pag sinabing prescription, it's up to you to follow or to obey. Dok, ano ba itong gamot na binigay mo sa akin? Anong bibiling ko? May mga doktor talagang pinipilit yung mga brands nila. Pero maraming iba, bahala ka na, prescription. Pwede kang bumili branded or generic. Sabi nga ni Miss Susan Roses, huwag mahiyang magtanong. Di ba? So, this is prescription. Now, sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. So, the question, once again, was Jesus, in this verse, referring to the 10 Commandments? Magandang tanong po ito. Kasi no ako po ay bata pa naman po ako sa ngayon. Pag binibigay sa akin ang verse na ito, you have to follow, you have to perfectly obey the 10 Commandments. Bilang patunay na ganun mo lang kamahal ang Panginoong Hesukristo. Now, let's find out. Kung ito ba, ang verse na ito, tinutukoy ng Panginoon, yung 10 Commandments. Basahin po natin ang mga susunod mga talata pa. John 13:34 until 35. A new commandment. Pag ba sinabing new, luma? Si Ashley gumano na. Ano sa English ng luma? Old, di ba? So, a new commandment. So, this gives us an idea na pag sinabing a new commandment, yung sinasabi ni Jesus na commandment, parang hindi yata siya 10 Commandments because sabi ni Jesus dito once again, let's go back to John 13:34. A new commandment I give to you. Now, this is His commandment, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. And then verse 35 tells us, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Now, yung pong word dito, still na commandment, is entole, authoritative prescription. So, mukhang nagiging malinaw na po sa atin yung sagot. Mukhang hindi yata 10 Commandments ang binabanggit dito ni Jesus. Dahil dito ang sabi ng Panginoon, a new commandment I give to you. Now, ano itong new commandment? Of course, sinabi ni Jesus, binigay na rin niya sa atin yung commandment, that you love one another. Lord, paano ko magmamahal ng ibang tao? Paano ko mamahalin ng kapwa ko? May binigay sa ating pamamaraan ng Panginoon. And this is good news. Kasi po, under the old law-keeping covenant, nagbigay lang ang Diyos noon ng mga commandments. Pero dito po, ang kaibahan po sa new commandment ni Jesus, under the new covenant, meron siyang simpleng pamamaraan. Lord, hirap ka kung mahalin yung taong to, hindi siya kaibig-ibig. Ngayon, ano pong sabi ng Panginoon? Love one another as I have loved you. Nakita niyo po yung word dito na loved, it's in past tense. Why?
Because yung pong word na love dito, dinemonstrate na po ng Panginoong Jesus ang kanyang pinaka-matayog na pagmamahal sa atin. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya po ipinako sa krus, yun po ang kanyang ultimate demonstration of His love. Amen. That you also love one another. So ngayon, bakit tayo nagmamahal, bakit natin kaya magmahal sa ating mga kapwa? Dahil meron tayong mga meron tayong pinaghuhugutan. Ano po iyon? Yung pagmamahal sa atin ng Diyos. At ang pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon Hesukristo ay umaapaw. Kapag ito po yung nag-uumapaw, naalala ko lang, pag meron tayong binili na yung anumang masarap na pagkain, pag nag-uumapaw, di ba? Hindi mo makakainin lahat yun eh. Because ay pamimigay mo. Naalala ko pag dumarating dito sila, Sister Sally at si Brother Joel, na namimiss natin ngayon. Pag nagdadala sila dito ng napaka-lusog na chichirya. Alam mo yung chicharon, di ba? Nag-uumapaw ang chicharon. Ngayon, hindi mo ipagkakait yun sa mga kaibigan mo bagkus pinamimigay natin. Di po ba? Para hindi lang ako yung sasakit ng ulo, sabay-sabay tayong sasakit ng ulo. So, ganoon din po ang pagmamahal ng Panginoon. Pag nag-uumapaw po ito, hindi mo mapipigilan at walang effort yun. Kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Panginoon, mamahalin mo rin po yung mga taong kahit hindi po kaibig-ibig. Bakit? Nag-uumapaw eh. Now, kaya sabi dito ni Jesus, this is His new commandment, that you love one another as what? As I have loved you. So ano po yung ultimate demonstration ng kanyang pagmamahal? Kaya po past tense. It was the cross. As I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples, if we have love for one another. So pag nakikita po ng mga unbelievers na nagmamahalan tayo, sasabihin ng mga unbelievers, ay, mukhang mga Kristiyano to. Mga tagasunod ni Kristo. Mga mag-aaral ni Kristo. Amen and amen. Sundan pa po natin ang mga talata. 1 John 3:22 until 23. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Verse 23, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus. So ito yung mga bagong commandments. And love one another as He gave us commandment. So once again, yung mga commandment po dito, in Greek, it's entole. Come on, church, say this with me, entole. Para naaalala nyo po, pag sinabing entole, authoritative prescription. Hindi po ito ipinipilit because He's giving you choices. Pwede sundin, pwedeng oo. Napakabuti po ng Panginoon. Under the new covenant of free grace, wala pong ipinipilit sa atin. Kaya walang condemnation eh. Now, sabi ng Panginoon, madali lang magmahal. Basta balik-balikan mo yung krus as I have loved you. Amen. Kaya po sa atin ngayon, kahit po may mga taong nananakit sa atin, mabilis natin silang mahalin because believing na mahal tayo ng Diyos. Now, kung going back to sa ating first verse kanina, if you love me, keep my commandments. Ang ganda po ng talatang ito. As if Jesus is telling us, if you love me, keep my commandments. Now, ano po yung ikikip natin na commandment niya? Sinasabi ng Panginoon sa atin, kung nahihirapan kang mahalin ako, hayaan mong mahalin kita. At pinatunayan ko na sa iyo yun eh. So, consent yourselves to be loved by Jesus. Kasi sa totoo lang, under the new covenant, wala naman, actually, even sa ilalim ng lumang kasunduan, wala naman tayong lakas talagang ipatunayan sa Diyos ang ating kakayahan eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo kaya akong mahalin, hayaan mo mahalin kita. Amen. Kaya ako nung araw nung nililigawan ko si Mrs., sabi ko sa kanya, gusto kita. Tapos nagsasalita pa siya, ginano ko na sa labi, bro. Naipit nga yung daliri ko ng bibig. Sabi ko sa kanya, hindi na kailangan pa magpaliwanag ka. Ano. Sapat na ang patunayan kong pagmamahal ko sa iyo. Hindi naman, panahon nyo, Christopher De Leon pa yun. Mga ginagaya ko nung ano. Diba? Ginawa nyo rin yun, no? Huwag nang mag-isip ng ano pa man. Ano sunod doon, bro? Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Ano sunod?
At kahit ano pa man ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Yun eh. So sa atin po, sa ating Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi mahalaga, hindi mo ko kaya mahalin. It doesn't matter. Ang mahalaga, hayaan mong mahalin kita at paniwalaan mong mahal na mahal kita at pinatunayan ko na sa iyo yun doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, at malinaw na po ipinapahayag sa atin, to answer the question, meron na ba mga new commandments under the new covenant of pure grace? Meron na. Meron na. At malinaw na po na ibinigay na sa atin ng Panginoong Hesukristo ang mga talatang ito para atin pong balik-balikan. Once again, 1 John 3:23, and this is His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus, and love one another as He gave us commandment. Wow! Praise God! So this new commandment behooves us to find out kung gaano tayo kamahal na ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi mahihirapan po kayong alamin at mahalin ng ibang tao pag hindi nyo alam kung gaano kayo kamahal ng Diyos. So love one another as I have loved you. Once again, it behooves us to find out kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Wow! Kaya nga po sa makikita natin, at kung kayo po'y sumusunod sa ministeryo ng Solution Grace Church, under the old law-keeping covenant, you have to prove to God how much you love Him. Because ang old law-keeping covenant is all about man's performance and man's ability in keeping the law. So ang focus po dito, yung spotlight, naka-focus sa'yo. Kaya po ang tindi ng pressure ng old law-keeping covenant. It's all about you. It's all about you. Dapat ikaw ang susunod. But under the new covenant of pure grace, it's not about me, it's not about you, it's not about us, it's all about Jesus. Kaya walang pressure. Kaya po yung pagmamahal dito, kung hindi mo kayang mahalin ng Diyos, it doesn't matter. Oops, parang bago sa pandinig natin yun, Kasi nasanay tayo sa old law-keeping covenant, maraming religions nandito. Hindi, kailangan mo patunayan sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya. Hindi po, sabi ng bagong kasunduan ng purong biyaya. 1 John chapter 4, verse 10. In this is love. And I believe this is the true definition of love. In this is love. Not that we love God. Wow! But that He loved us. Nakita nyo na naman yung love dito, past tense. It speaks about the cross. Paano niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin? 2,000 years ago, by sending His Son to be the propitiation, in other words, atoning sacrifice for our sins. So, mga kapatid, kung nahihirapan kayong mahalin ng Diyos, sabi ng Diyos sa atin, and I believe this is new sa mga baguhan natin kasama, anak, okay lang yun. Huwag ka ma-pressure. Kung hindi mo ko kayang mahalin, let me love you. Ang galing ng Panginoon, At kapag naramdaman mo at pinaniwalaan mo mahal na mahal ka ng Diyos, dahil binabalik-balikan mo yung krus, wala kang magagawa kundi ma-in love din sa isang Diyos na unang nagmahal sa'yo. So, anong babalikan natin? Krus pa rin. At pag nakatingin ka sa krus, dahil nakikita mo, naroon ang iyong tagumpay, naroon ang iyong pag-asa, naroon ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hindi ka na naapektuhan ng mga tao sa paligid mo. Minamahal mo na rin sila. Parang maganda pong illustration dito ganito. Nanalo ka ng isang napakalaking pagpapala. Siguro, pagpalagyan natin mga $10 million. Ngayon, tiga Las Piñas ka. Kukubrahin mo yan sa SM North. At napaka-traffic. Pero kahit ma-traffic yan, pansinin mo, papunta mo sa SM North, nandun yung opisina kung saan kukunin mo yung $10 million mo. Hindi ka affected ng traffic. Bakit? Hindi ka nakatingin sa paligid mo. Nakatingin ka dun sa kukubrahin mo ng malaking amount. Ganon din po tayo. Kapag nakikita natin, Lord, nakatingin ako sa iyo kasi sa iyo ako tumukuha ng pagmamahal. Kahit po maraming naninira sa iyo, maraming na sumasalbahe sa iyo, it doesn't matter. Of course, bilang tao, nasasaktan din po tayo. Pero mas lamang po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, ang epekto sa mga tao sa paligid mo, dahil sobra-sobra po yung tinatanggap natin na pagmamahal at pag-ibig mula sa ating Panginoon Hesukristo, napapagpala din yung mga tao sa paligid mo, yung mga nagmamahal sa iyo, and even yung mga naninira sa iyo, nabibiyayaan din po ng pagmamahal ng Diyos na umaapaw sa buhay mo. Nakita yung difference doon? May pressure ba mga kapatid? Wala po.
Because in this love, sabi ng 1 John 4:11, verse 10, in this love, this is the new covenant kind of love. In this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. And that's why verse 11, kapag alam mo mahal na mahal ka ng Diyos, ang magandang epekto po nito, minamahal mo na rin yung mga tao sa paligid mo. Kahit hindi po sila kaibig-ibig. Yan po ang sinasabi ng verse 11, still with 1 John chapter 4. Beloved, sino pong kausap dito? Ni John. Tayo mga mananampalataya. If God so loved us, we also ought to love one another. Wow! Wow! So going back to John 14:15, if you love me, keep my commandments. So once again, yung commandments po dito, ito ay entele, authoritative prescription. So ang sinasabi lang dito ng Panginoon sa atin, kapag hinayaan mong magpasailalim ka sa bagong kautusan, which is, hayaan mong mahalin kita, hindi mo namamalayan, sinusunod mo yung kanyang commandment. Minamahal mo rin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Now, bakit po kaya naitalaga po ito? Because Jesus on the cross fulfilled the demands of the first covenant, and that is the old law-keeping covenant. And He established the new covenant of free grace through His death. So mainam po mga kapatid, maintindihan natin na sa kanyang kamatayan, kaya po dito sa ating church, minamagnify po natin yung ating paggunita sa mga tinapos na gawa ng Panginoon. Kasi kung hindi po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala pong kasunduan na magiging kabilang tayo mga hentil. So Hebrews 9:15 tells us, and for this reason, this is Jesus, the mediator of the new covenant by means of death. Amen. Kasi kung hindi po nangyari ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, na atin pong ginunita 2 Sundays ago, wala po tayong covenant na kabilang. Kasi, mga kapatid, tayo po mga hentil. Pag sinabing hentil, hindi Hudyo, hindi po tayo kabilang sa anumang covenant. Hudyo lamang po iyon. Tayo po ay naging kabilang na lang sa pinakahuling covenant, which is the Messianic covenant. Para sa mga Hudyo, ito yung tinatawag na New Covenant of Pure Grace. And today, aalamin po natin yung kaibahan ng old law-keeping commandments kumpara sa New Covenant commandments. So, na-establish na po natin, and we already answered yung question natin, meron na bang bagong commandments sa New Covenant? And today, gusto ko pong ipakita sa inyo ang malaking kaibahan. At importante po ito bilang mga matetes, bilang mga disipulo, dapat po maintindihan natin na meron po talagang bagong mga itinalagang kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan ng biyaya. Mula po sa isang kasaysayan sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng isang abogado. It's found in Matthew 22 verses 35 until 40. So para po masagot natin yung question na meron na bang new commandments sa new covenant? So sundan po nating istorya. Okay Papakita ko po sa inyo itong magandang tagpong ito sa pagitan ng Panginoon at ng isang abogado. Then one of them, a lawyer, asked Jesus a question, testing Him and saying, so dito, makikita po natin, yung pagtatanong ng abogadong ito ay tinetest niya si Jesus. Hindi siya convinced kay Jesus. And then verse 36 tells us, teacher, nakita niyo po, wala silang relationship. Ang tingin lang niya sa Panginoon natin ay teacher, maestro lang. Which is the great commandment in the law? So he was asking, which is the great commandment in the law? Pag tinanong mo ang Panginoon about the law, He will be giving you answers from the law. Amen. So dito na tayo, verse 37. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Kayo po ba ay giniginaw sa ating mga binabasang verses? Yung ba epekto nun, kuya? Ha? Maingay. Okay, Nasusundan niyo po ako, mga kapatid? So once again, sabi po nung lawyer, teacher, hindi niya tinawag ng Lord, teacher. So walang relationship, which is the great commandment of all. So, in the law. So tinanong niya si Jesus about the law, and that's why Jesus was giving him the law. Then, ito po ang sabi niya once again, you shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul and with all your mind. 38. This is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ngayon, dito na po nagkakaroon ng kalituhan ng maraming mga mananampalataya. Sinasabi nila, sige na, meron na nga new commandments under the new covenant of pure grace. At ang mga commandments na ito ay ginawa na lang ni Jesus na dalawa. Now, is this true? Yan ang maganda nating sasagutin. Kasi magkakaroon po tayo ng problema kapag hindi natin nalaman ang katotohanan. So ito bang new commandments na tinuturing ng Panginoon na ginawa na lang yung dalawa sa New Testament? Ito pa rin ba yung tinatawag na new commandments under the new covenant of pure grace? What do you think? Sino nagsasabi ng yes? Taas ang kamay. Sino nagsasabi ng no? Dalawa, tatlo. So yung iba dyan, hindi sure. So alamin natin. Now, kasi magkakaroon ng problema, hindi pwedeng nating kunin yung old covenant commandments. Kasi po yung old law-keeping covenant, according to Hebrews 8:13, ay paso na. Wala nang saysay. Para bang ganito yan papipiliin kayo ng telepono. Siguro pinakamagandang illustration. Halimbawa, papipiliin ko si Tita Lorena. Bibigyan kayo ng libreng telepono, Nokia 5110. 1 terabyte naman, bro. O kaya naman ay iPhone 15. 1 terabyte din. Ano pipiliin mo? Yung paso na o yung bagong-bago pa? Of course. Bago, tita, di ba? Bagong 5110, tita. Tama ba? Hindi. Bagong iPhone 15. Kasi paso na di ba? Wala na yung Nokia 5110 Ganon din po sinasabi ng Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, referring to the old law-keeping covenant. Obsolete, and whatever is becoming obsolete, pinagyaman pa po ito, pinaliwanag na amplified version. Of course, amplified nga siya Out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So, hindi pwedeng kunin ng Panginoon Hesukristo at gagamitin niyang itong mga lumang kasunduan ng mga kautusan, ilalapat niya sa bagong kasunduan. It doesn't make sense. Hindi pwede. Now, gusto ko po linawin, ang old law-keeping covenant po at ang 10 commandments plus the 603 Levitical laws were given exclusively to the Jewish people. Hudyo ba kayo, mga kapatid? Hindi po ito para sa atin. Now, kagaya na sinabi ko kanina, hindi po tayo kabilang sa anumang kasunduan maliban sa pinakahuling kasunduan na meron tayo sa pagitan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang Ama sa langit. So ito po yung tinatawag na Messianic Covenant. It's the final covenant. Na kung tawagin po ng mga Hudyo, the new covenant of pure grace. Bakit new covenant of pure grace? Because meron silang old law-keeping covenant. Pero sa ating mga hintil, ito lamang po yung ating covenant, the covenant of pure grace. Dito lang tayo nakasama. At hindi po tayo kabilang sa mga nakalipas na kasunduan. Ephesians chapter 2, verses 12 to 13. That at that time, you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. See? Hindi tayo kabilang talaga, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Now, this is good news in verse 13. But now, present tense, in Christ Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. So paano tayo napalapit sa Panginoon, sa Diyos? Through His blood. And that's why through His blood, that shed on the cross, sa kanyang kamatayan, na-establish na po yung new covenant of pure grace. Kaya po kabilang tayo sa kasunduan na ito. So hindi tayo dapat malito. Because ang naghahati po dito, it's the cross of Jesus Christ. The cross is the dividing line of human history. Bilang mga matetes, bilang mga mananampalataya, dapat malinaw po ito sa atin. Especially, katatapos na lamang po natin celebrate ang Resurrection Sunday. Hindi pwedeng maglalabo-labo na naman ang ating theology. Mahirap yon. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon, sinasabi nila, mahirap magbasa ng Biblia. Marami nasisiraan ng ulo. Sabi ko naman sa kanila, marami rin ako kakilala na nasiraan ng ulo na hindi nagbasa ng Biblia. Mas maganda po magbasa tayo ng Biblia. And mag-aral po tayo sa ating mga pastor. Pero dapat yung pastor din, alam po natin ating tinuturo. Now, what is the dividing line of human history? It's the cross. Before the cross, ibinigay po ng Diyos ang lumang kasunduan ng kautusan.
Saan? Kanino? Para sa mga Jewish people. Hindi kabilang dito ang mga Hentil. Kung kayo po yung mga Amerikano, Canadian, Filipino, hindi kayo kabilang dito sa kasunduang ito. Pero itong delikado. Sabi ng Romans chapter 2 verse 14, kapag nagpapasaklaw kayo sa kasunduan na ito, edi kasama kayo sa kasunduang ito. Sabi ng Deuteronomy 11 verse 27, pag nakasunod kayo perfectly sa kautusan, you will be blessed. Pero kapag kayo po ay nagkamali ng isa, sabi nga ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Ano po, pag nag-guilty kayo of all, dahil meron kayong hindi natupad ng isa, may kasama pong sumpa yun. Now, let me ask you, is this good news? Kaya po, ang lumang kasunduan ng kautusan, hindi po siya gospel. Because that is not the good news. Ang good news po, nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, na-ratify, na-establish ang tinatawag na New Covenant of Pure Grace. Wow. Kasi po, once again, ang old law-keeping covenant, it's all about man's performance. Pag hindi nakasunod si tao, perfectly, may sumpa. Pero under the New Covenant of Pure Grace, kaya po tayo blessed today, kaya sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen. It's because of His obedience and perfect performance on the cross. Kaya po kayo blessed today, greatly blessed and highly favored. Hindi dahil sa mabait kayo, hindi dahil sa kayo po'y masunurin. Kundi dahil masunurin po ang Panginoon at Kanya pong ganap na sinunod ang paki at kalooban ng Diyos Ama sa krus ng Kalbaryo. And that's why today, sige po palakpakan natin ang Panginoon. Hindi lang tayo blessed, we are greatly blessed and highly favored. Why? Because of what Jesus has done on the cross. Kaya kapag kayo po tinatanong ng mga kaibigan ninyo, uy, bakit sobrang blessed ka? Huwag nating sasabihin, alam mo na ganito talaga pag pogi, magaling. Anong sinasabi natin? Hindi dapat ganon. Dahil meron na hong Diyos. Dahil kay Kristo. Kaya natin laging sinasabi, sa Diyos ang papuri. Ang tawag po dito ay biyaya. Kaya po lagi natin ilalagay sa isipan natin, uy, bakit ganon? Kahit nagdurusa yung ibang mga kasama mo sa opisina, ikaw blessed. It's all because of what Jesus has done. Kaya ibabalik natin sa Panginoon lahat ng papuri. Kaya po lahat ng tinatanggap natin every single day ay biyaya. Kaya huwag kayong magtataka sinasabi niyo sa Panginoon, Lord, hindi ako karapat-dapat. Hindi kayo talaga karapat-dapat. Kaya nga po, isa sa mga definition ng grace, undeserved favor. Unearned favor. Unmerited. Hindi po natin natanggap ang mga pagpapala dahil tayo po ay mabuti, masunurin. Hindi po. Nagiging masunurin na lang kayo dahil nakikita natin ang katapatan ng Diyos. Biyaya pa rin. Babalik at babalik po tayo sa biyaya. Amen. So, hindi tayo kabilang sa anumang kasunduan maliban sa bagong kasunduan ng purong biyaya. Buti na lang. At ito nga po ay naitatag dahil sa tinapos na gawaan ng ating Panginoon. Dahil po sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So once again, Ephesians 2:13, pakilagay po sa screen. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen. So gusto ko po ipakita sa inyo yung kaibahan po ng Old Law-Keeping Covenant Commandments sa New Covenant Commandments para makita natin yung kanilang malaking kaibahan sa isa't isa. Amen. So dito po makita natin, yung pong commandments na ito, hindi siya prescription, hindi siya end to lay. Kailangan po itong gawin if you want to be blessed. Pero pag kayo po ay nagkamali kayo ni isa lang, first will come your way. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Now, isa-isahin po natin. Nung dumating na po ang mga Israelita sa paanan ng bundok ng Mount Sinai, yung word na Sinai, it came from the word sin. Sinai. So pagdating nila ron, talagang ang propensity nila magkasala. Ang sabi nila sa kanilang kababayan na si Moses, sabihin mo, in essence, sabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos. Hindi nila kayang makipag-usap na harapan sa Diyos eh. Sabihin mo sa Diyos, huwag niya kami pagpapalain base sa kanyang kabutihan. Pagpalain niya kami base sa aming kakayahan at kabutihan. And then, nag-iba na po ng tono ang Diyos. And that's why He gave them the 10 Commandments. So dito po, pumunta na tayo sa Exodus chapter 20. Now sa Exodus chapter 20, ibinigay na po yung 10 Commandments. Nung bumaba si Moses, meron na siyang daladalang tablet. So nauna nang may tablet nung araw bago pa man tayo nagkaroon ng tablet. Dalawa. Isang Samsung at saka isang Apple. So isipin natin na gano'n
So pagbaba ni Moses, isipin niyo dalawa po yung tablet sa dala niya. Kung saan ay nakasulat, yung 10 Commandments po, isinulat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang daliri, nakaukit. Ito yung 10 Commandments. Ang kaibahan naman po ng Levitical laws, yung 603, utos pa rin po ito ng Diyos, pero ang nagsulat na si Moses. Yung 10 Commandments, once again, mismo ang Diyos ang nagsulat at ito po'y inuukit sa bato. 10 po ito. So para makita natin at hindi tayo malito, yung first tablet, dito po isinulat yung Commandments 1, 2, 3, and 4. Sa kabilang tablet naman, itong Commandments 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Anong kaibahan itong tablets na ito sa isa't isa? But of course, pag in-adapt nyo po yung 4 at saka 1, 2, 3, 4 sa first tablet at saka yung 5 to 10, yun po ay ang total po nun ay 10 Commandments. Okay? So ano pong kaibahan nito sa bagong kasunduan? Ito pang alamin natin. So basahin natin ang Exodus 20 verses 3, 4, 7, and 8 kung saan nakasulat po yung Commandments 1, 2, 3, and 4. You shall have no other gods before me. Naalala niyo yung tinanong kanina nung lawyer? Which is the first and great commandment. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. So dito po nakatutok ito sa Diyos. Yung first 4 commandments. You shall have no other gods before me. Second commandment. You shall not make for yourself a carved image. Huwag kayong gagawa ng mga ribulto. Nakakalungkot sa ibang relihiyon. Tinanggal itong commandment na to. Pero nakasulat po yan. That's the second commandment. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So kanina po nakasentro yung commandment na to? Sa Diyos. Diba? This is the first and great commandment. Commandment number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. So para po paintindihan nyo, ito yung first tablet. Commandments 1, 2, 3, and 4. Referring sa sinabi ni Jesus kanina, sa Matthew 22, 37 till 38, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. So, established na kayo? First tablet. And then, ano naman yung nilalaman ng second tablet? Remember, sabi ni Jesus, and this is like it, love your neighbor as yourself. So kung susundin po natin ito, mabigat ito. Halimbawa, niregaluhan mo ang sarili mo ng mamahaling damit o kaya cellphone. Dapat pag nagregalo ka rin sa kapwa mo, dapat ganun din ang value. Hindi pwede yung, di ba naman ito? Dapat love your neighbor as yourself. And mind you mga kapatid, kung bakit po napakataas ng sistema ng kautusan. Hirap na hirap po mga Hudyo. Ang tinutukoy po dito na neighbor, mga Hudyo lang. Remember, the 10 Commandments were exclusively given to the Jewish people. Now, ano po itong mga commandments na ito? It's found in Exodus 20, verses 12, 13, 14, 15, 16, until 17. Ito na yung commandments number 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kanino naman po ito nakafocus? Sa kapwa-tao, sa neighbor. Nasusundan niyo po ako, church? Okay, basahin po natin. This is the 5th commandment. Honor your father and your mother. So, tumutukoy dito your neighbor. Love your neighbor as yourself. Commandment number 6, you shall not murder. Number 7, you shall not commit adultery. Number 8, you shall not steal. Huwag kayong mandudukot. You shall not bear false witness against your neighbor. And number 10, you shall not covet your neighbor's house. So once again, ang sinasabi dito ni Jesus, and the second is like it, sabi in Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. Nasusundan nyo na po. So yung unang tablet, once again, patungkol sa Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Kaya binigay yung commandments 1, 2, 3, and 4. Yung second tablet, commandments 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Patungkol po sa inyong neighbor. Neighbor, kapwa, Hudyo. Hindi po tayo kasama dito, mga kapatid. Okay, nasusundan niyo po? On these 2 commandments hang all the law and the prophets. So ngayon, dito nalilito ang marami mga mananampalataya. Ito ba yung binabanggit ni Jesus na 2 commandments na dapat sinusunod natin? If you love me, keep these 2 commandments. Mukhang hindi. Kasi bakit? Pasuna po ito. It doesn't make sense kung ito pa rin po ang gagamitin ninyo. Hindi kayo pwedeng gumamit ng mga bagay na pasuna. Amen. And by the way, ang mabuting balita po, si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, He cried out, it is finished. Naalala niyo po yun? Pang ilang saying po ni Jesus yun, pang ilang wika.
Pang-anim. Bakit pang-anim? Number 6 sa Bible, it's the number of men. Ibig sabihin, tinapos na niya ang dapat trabahuhin ng tao. Kaya siya number 6, it's the number of men. Kaya pagdating ng panahon, itatatak sa mga tao 666, masyadong makatao yung si Antichrist. Nawawala sa eksena si Kristo. So sabi ng Panginoon, it is finished. Sa wikang Griego, if you remember, it is finished. Tete, lestai. Sa Hebrew, ano siya? Kula. Para tayong pinaputi na talaga. Kula, kala. Yun na ibig sabihin nun talaga. Now, alam niyo po ba yung mga merchants nung araw, pag sila po ay may mga utang sa kanilang mga pinagkautangan, tapos nabayaran, sinasabi nila, tetelestai. Bayad na lahat. Pag sinabi naman po ng mga manggagawa sa kanilang mga amo, pag may pinapagawa sa kanila, ay tetelestai, ibig sabihin, tapos na. Kaya po, pag sinabi ni Jesus na it is finished, wala na tayong dapat i-fulfill pa. At naparito po ang Panginoon Hesukristo, sabi in Matthew 5:17. And by the way, marami pong nag-a-accuse sa atin na ako raw po ay antinomian. No, hindi po ako anti-law. Mataas po ang tingin ko sa law. Now, sabi ni Jesus, kasi po kung i-fulfill mo pa ang kautusan, kung may nag-fulfill na, iniinsulto mo ang Panginoon Hesukristo. Halimbawa, meron akong utang sa bangko. Tapos dumating doon si Bob. Binayaran niya yung utang ko. Magbabayad pa ba ako? Bayad na eh. Pag binayaran ko yun, iniinsulto ko si Brother Bob. Diba? Parang sinasabi ko sa kanya, hindi, walang kwenta yung binayaran mo. Although it's paid in full. Pero iniinsulto ko si Brother Bob. Ganon din po ang ginagawa ng maraming mananampalataya sa ngayon. Even though Jesus said it is finished, pero marami pa rin nagpo-fulfill ng kautusan. Sabi niya in Matthew 5:17, sabi po mismo ito ng ating Panginoon Hesukristo, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Hindi po niya winasak. Alam niyo po bakit the law and the prophets? Kasi po lahat po ng mga hinihingi ng kautusan, Jesus fulfilled everything at the cross. Lahat po ng mga requirements ng kautusan. And at the cross, lahat po ng mga propesiya ng mga propeta, pinulfill na rin po niya sa krus. Kaya sabi niya dito, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Wow! So ibig sabihin, pag bayad ka na sa utang mo, wala ka nang dapat bayaran. Magtiwala ka na lang doon sa nagbayad. And that's why Jesus said, it is finished. He did not say, it is almost finished. Kung sinabi ni Jesus, it is almost finished, meron pa tayong dapat bayaran. Kaya po, talagang ang mabuting balita, wala tayo talaga dapat sa old law-keeping covenant. Kasi pag yan po ay hindi nyo nasunod, may kaakibat na sumpa. Marami pong lumalapit sa atin. Nung narinig po nila mensahe na purong biyaya, na-liberate po sila because natututo po yung ating mga kaluluwa. Wala kang magagawa. That's the system of the old law-keeping covenant. Pag kayo po hindi nakasunod, may sumpa. Pag kayo po nakasunod, edi bless kayo. Pero wala po makakagawa nun. Because ang hinihingi po ng kautusan, it should be 100% obedience. For whoever shall keep the whole law, sabi ng James 2:10, but stumble in just one point, he is guilty of all. So, makita natin yung big difference po ng New Covenant Commandments na mismo hinabilin po sa atin ating Panginoon Hesukristo. Tingnan niyo po ito. A new commandment I give to you that you love one another as I have loved you, that you also love one another. And this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Now, have you noticed po, ang pinaghuhugutan natin, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya siya entole, prescription. Hindi siya ipinipilit. Pero sabi ng Panginoon, why not consent yourself to be loved by me? Hayaan mong mahalin kita. At pag hinayaan mong mahalin kita, wala kang magagawa. Mai-in-love ka rin sa akin at liligwak ang pagmamahal mo sa mga tao sa paligid mo. Kahit po yung mga taong hindi ka in love. Now, let's go back to our question. Pero hindi pa po tayo tapos. This is once again our question. Meron na bang new commandments sa new covenant? The answer is yes. Meron na. At kung bakit meron na po, dahil po ang lumang kasunduan ng kautusan ay pasuo na. Sabi ng Hebrews 8:13. Now, basahin po natin ng sabay-sabay ang Hebrews 8:13. 1, 2, 3. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. And whatever is becoming out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So once again, sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng lawyer, Teacher,
which is the first and great commandment. So binigay po ng Panginoon sa kanya ang 10 commandments. Of course, he was asking about the law. So tingnan po natin once again. Sa first tablet, the first 4 commandments deal exclusively with how you will love God with all your heart, soul, and mind. Nakuha niyo po iyon, church? So yung kung titingnan natin ito lang para maintindihan natin yung first tablet dala-dala ni Moses. Ito po ay patungkol sa pagmamahal natin. How can you prove to God yung inyong pagmamahal? Dapat with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya po, nakasulat dito once again yung 4 na mga commandments na patungkol sa Diyos. You shall have no other gods before me, the first commandment. You shall not make for yourself a carved image. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. And fourth commandment, you shall remember the Sabbath day to keep it holy. And then, yung susunod naman na tablet, kung saan nakasulat ang commandments 5 until 10, deal with how you will love your neighbor as yourself. So once again, ito po ay tumutukoy sa mga Hudyo lang. Hindi po ito sa mga hentil na kagaya natin. Exodus 20, verses 12 until 17. Ito yung commandments 5 till 10. So hindi ko nababasahin isa-isa. Nabasa na natin kanina. Amen. So ngayon, kanino po nakafocus ang Old Law-Keeping Covenant Commandments? Kanino sa tingin ninyo? Sa tao. Because the Old Law-Keeping Covenant, once again, is all about man's performance. So dapat gawin mo ito. Nakafocus sa'yo. Mabigat. Mabigat po ba ang 10 Commandments? Meron ba nakasunod ng 10 Commandments po dito? Wala. May kakilala po kayo? Nakasunod? Wala talaga. So kanino nakafocus? Sa tao. Kaya po minarapat ng Diyos na gumawa ng bagong covenant. Alam niyo kung bakit? Kasi po itong covenant na ito na ibinigay po doon sa Mount Sinai, nakita po ng Diyos, after 1,500 years, nakita niya may pagkakamali, hindi sa panig ng Diyos. Kasi po ang Diyos ay naging tapat sa kanyang pakikipagkasunduan sa tao. Nagkaroon ng problema sa tao. Hindi po sila makasunod. At dahil po ang Diyos ay nananagana sa pagmamahal, pag sila po ay nagkakamali at nagkakasala at hindi nakakasunod sa kautusan, sila po ay mapapasailalim sa sumpa. Ayaw ng Diyos yun. So, minarapat ng Diyos na gumawa ng bagong kasunduan. Tingnan po natin ang Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant, referring to the Old Law-Keeping Covenant, had been faultless, kung wala daw po itong kamalian, kung wala itong kakulangan sa panig ng mga tao, then no place would have been sought for a second. So, kung okay na itong Old Law-Keeping Covenant, and even yung commandments nito, hindi na kailangan ng ikalawa. Hindi na kailangan pang gagawa ng bago. But praise God, sabi po ng Hebrews 8 verse 6, gumawa po siya ng superior na covenant. And this is the new covenant of pure grace. Basahin po natin. Ito yung sinasabi ko pala bago tayo pumunta sa Hebrews 8 verse 6. Ito po ang hindi kagandahang balita ng Old Law-Keeping Covenant. Sabi ng Deuteronomy 11, 27 till 28. The blessing if you obey the commandments of the Lord. This is good news. But verse 28, ito yung masakit na katotohanan. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Yun po ang hindi kagandahang balita. Napapahamak ang mga Hudyo. But praise God, gumawa po ng bagong kasunduan ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo na ratify, na established. Buti na lang. But now, sabi ng Hebrews 8 verse 6, He has obtained a more excellent ministry. Bakit more excellent? Bakit minsan sinasabi natin, uy, masarap yung coffee na to? Bakit? Meron ka natikman na hindi kasarapan. Di ba? Bakit minsan nasasabi mo, uy, bro, ang ganda ng girlfriend mo ngayon. Yung nauna. Kaya sabi dito ng talata, but now, He has obtained a more excellent ministry because yung nauna, hindi siya excelente. Good lang. Ngayon, a more excellent ministry. Why? Inasmuch as, dito, meron na po tayong mediator. Under the Old Law-Keeping Covenant, walang mediator. It's between God and man. Hindi po nakasunod ng mga tao. But today, under the New Covenant of Pure Grace, meron ng mediator. Sino mediator natin? Si Jesus. Kaya nasasabi ng author ng Hebrews, mas maganda ito because nakita niya, now, this verse is written to the Hebrews. Sino mga Hebrews? Ito yung mga nagtitimpla ng mga brewed coffee. Hindi, mga Hudyo po ito. Okay?
Kasi nakita niya, hindi kagandahan yung old law-keeping covenant. But today, meron ng mediator of a better covenant. Bakit better covenant? Kasi yung naunang covenant, referring to the old law-keeping covenant, good lang siya, but this time it's better. Why it is better? Establish and better promises. Alam niyo kung bakit? Because under the old law-keeping covenant, pag nakasunod ka, pagpapalain ka ng Diyos. Pero pag hindi ka nakasunod, may sumpa. Bakit ito much better? Establish and better promises. Naku, magugulat po kayo. Under the new covenant of pure grace, makasunod ka, pinagpala ka ng Diyos. Pag hindi ka makasunod, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sige, palapakan natin ng Panginoon. Hindi po ito dahilan para kayo po yung magwalwal sa kasalanan. Hindi po. Kaya kayo pinagpala na ngayon dahil po sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Naalala niyo yung prayer ni Kuya Albert kanina? Thank you, Father, that you see us in Christ Jesus. Today, we are in Christ Jesus. Yun ang ating preposition of location. Dahil na kay Kristo Jesus ka, si Jesus, talaga namang kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos, pinagpapala siya ng Diyos, sapul tayo dun. We are in Christ Jesus. Kaya po itong new covenant of free grace, it's a better covenant established with good, on better promises, I should say. 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. Hindi ba good news po yun, mga kapatid? Ito po ang hindi matanggap ng marami mananampalataya. Hindi, Laverne. Pag hindi ka nakasunod, mayroong punishment. Wala na pong punishment. Bless ka pa rin. Ang mararanasan mo, consequence. Magkaiba po iyon. Kapag hinawakan mong aso at kinagat ka, hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Ang nagpaparusa sa iyo yung aso, consequence yun. Kahit naman ikaw hawakan ng aso, yung buntot mo, kakagatin mo rin siya eh. Di ba? Ganun lang yun eh. Bakit mo naman hahawakan ng buntot ng aso? Tapos pag kinagat, sabihin, Lord, patawad, ba't mo ako pinaparusahan? It doesn't make sense. Di ba? So wala na pong punishment. There is therefore now no condemnation, no guilty verdict, no punishment. Why? Because 2,000 years ago, lahat po ng punishment natin, nilagay po sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At ginudge na po iyon. Pinagdusahan na ating Panginoon. And that's why He cried out, it is finished. And that's why today, under the new covenant of pure grace, whether makasunod ka, whether hindi ka makasunod, you are greatly blessed and highly favored. Now, kapag alam mo katotohanan ito, naku, Laverne, pag tinuro mo yan, this is license to sin. Hindi po. God's goodness will lead you to repentance. Lalo ka mai-inlove sa isang Diyos na nag-uumako sa pagmamahal. Di ba? Kapag ang asawa mo gumagawa ng kabutihan sa'yo, gagawa mo ng kalokohan yon. Ang gagawa ng ganon, yung mga taong hindi pa Kristyano. Pero kapag ikaw'y mananampalataya, namamangha ka sa kabutihan ng Diyos, sasaktan mo ang Diyos, hindi mo gagawin yun. Lalo ka magpupuri sa Diyos, mamahalin mo siya pabalik. Kasi naramdaman mo yung kanyang pagmamahal. At yun po yung kanyang bagong commandment. Amen? Church? Now, this makes sense na mga kapatid, ano? Kaya po siya gumawa ng bagong kasunduan, dapat merong bagong kautusan. Di ba? Hindi pwede yung dati nagtatrabaho kay Jollibee. Tapos lumipat na si Kuya Eman sa Popeyes. Hindi mo pwedeng gamitin yung kontrata ng Jollibee pagdating mo sa Popeye. Hindi po ba? Dapat kung ano yung kasunduan ninyo o agreement niyo sa Popeye, doon ka susunod. So ibig sabihin, kung meron pong old law-keeping covenant, meron silang commandments, hindi mo pwedeng gamitin yung old law-keeping covenant sa bagong commandments ng new covenant. Masisira yun. At hindi mo rin pwedeng, yung new commandment, gagamitin yung old law-keeping covenant. Hindi pwede yun. Kung meron pong bagong covenant, meron din bagong commandment. Does it make sense? Amen. Kaya nga po sabi ng kanta once again, meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang underwear? Hindi mo ginagawa yun. Pastor, side B. Pwede. Pero di ba, kadiri yun eh. Unless walang-wala ka na talaga. Di ba? Sabi pa ng talata, this is Mark chapter 2 verse 22, may alak bang mamahalin? Kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba itapayang luma rin?
Ito pong ibig sabihin nun. Kung meron pong new covenant of free grace, meron na rin pong new commandments. Sabi po ni Jesus in Mark chapter 2 verse 22, "And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine bursts the wineskins. The wine is spilled and the wineskins are ruined. But new wine must be put into new wineskins." Kaya po kung meron po itinatag ang ating Panginoon, at habang sineselebrate po natin ang Resurrection Sunday, hindi po natatapos ito. Dapat po every Sunday sineselebrate natin to. So, ibig sabihin, meron ng bagong covenant. Meron na rin bagong commandments. Hindi pwedeng yung new covenant, kukuha ka pa rin ng old commandments. It doesn't make sense. Hindi pwede yun. Sabi nung talata, masisira po yun. Hindi po sila compatible sa isa't isa. Hindi mo pwedeng isamahan ng luma yung bago at yung bago ng luma. Dapat pag bago, bago rin. Bagong covenant, bagong commandments. Does it make sense, mga kapatid? Amen. Kaya po, pag sinabi ng Panginoong Hesukristo, "If you love me, keep my commandments." Ano po yung commandments niya? That you have to believe on His name. And that you love one another as I have loved you. So ngayon, wala pong pilitan. Nahihirapan ka magmahal. Sabi niya, nahihirapan ka. Sabi ng Diyos, nahihirapan ka, mahalin ako, anak. Walang problema, no condemnation. Now, let me tell you, kung nahihirapan ka, mahalin ka, hayaan mong maniwala kang mahal kita. Yun lang. At kapag naniwala kang mahal ka ng Diyos, paano mo malalaman yun? Kapag kayo po umaattend ng church, nagba-Bible study, pinupuno nyo ang inyong kaluluwa ng salita ng Panginoon, wala kang magagawa. Pag kayo po'y napunuan ng mayamang pag-ibig ng Panginoon, may in love ka rin sa isang Diyos na una nagmahal sa iyo. We love because He first loved us. Amen? Amen. Dito na tayo, mga kapatid. Now, 1 John 4:10, once again. This is the true definition of love. In this is love. Not that we loved God, but that He loved us. By sending His Son to be the propitiation or the atoning sacrifice for our sins. So, pag kayo po'y nanlulupaypay sa inyong mga buhay, you have to go back to the cross of Jesus. Because, once again, dun po sa cross ng ating Panginoon Hesukristo, dun po ipinakita ng Diyos ang kanyang ultimatum na pagmamahal. Dun po niya demonstrate sa atin ang kanyang pagmamahal. So, kung hindi mo mahal ang Diyos, it's just okay. Pero kapag niyakap mo ang katotohanan at sabi ng Diyos sa'yo, anak, hayaan mo mahalin kita, wala kang magagawa. May in love ka rin sa Kanya na una nagmahal sa'yo. So this is our solution as we end. Under the new covenant of free grace, it's not free love that matters to God, but it's His love for you. Wow. Amen. So, balikan natin. Pwede bang basahin po natin ito ng sabay-sabay as we end? 1 John 4:10. Mga nanonood sa atin online, sabayan niyo po kami. 1, 2, 3. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins, or the atoning sacrifice. Mga kapatid, napakaganda po na talagang hindi mo pwedeng ilagay ang lumang kautusan sa bagong kasunduan ng purong biyaya. Kasi meron na rin pong bagong kautusan, ang bagong kasunduan ng purong biyaya. Huwag po kayo malito. Ito po ibig sabihin ng new wine into new wine skins. Nalilito ang maraming tao, pero dahil po, I pray na naging malinaw po ito sa atin, ay ito po yung dapat nating isakatuparan sa ating mga buhay. Magpasailalim po tayo sa bagong kasunduan ng biyaya. At napakasarap pag tayo po ay nasa bagong kasunduan ng biyaya. So, this is it, mga kapatid. New wine into new wine skins. So, hindi po natin pwedeng pagsamahin ang luma sa bago. Hindi sila sakto sa isa't isa. So, to answer the question, meron na bang bagong commandments under the new covenant of grace? Meron na po ba, mga kapatid? Meron na. That you believe on the name of His Son, Jesus, and that you love one another as I have loved you. So, kung kayo po, sa mga nanonood sa atin online, kung kayo po ay marahil dumadaan sa buhay na napapagod, naiinis, nagagalit, ito lamang po. At sinasabi ng Panginoon, parang hirap na hirap kitang mahalin. Huwag kayong mag-alala, hindi po nagagalit sa inyo ang Diyos. Nakakala natin, wag mo sasabihin sa Diyos yan. Paparusahan ka ng Diyos. Hindi po, sabi ng Diyos, anak, naintindihan kita. Napakabuti ng Diyos. Pero pwede ba akong mag-request sa'yo, sabi ng Diyos? Hindi mo ko kayang mahalin, naintindihan ko yon. Pero pwede bang paniwalaan mong mahal na mahal kita? So mga kapatid ko dito sa church, kung meron po kayong pinagdadaanan sa ngayon,
Pwede po bang paniwalaan yung mahal na mahal kayo ng Diyos? Marahil kayo po yung napapatanong, Lord, mayroon akong pinagpipray, ang tagal-tagal na parang walang sagot eh. Kaya siguro nadidelay, panghawakan natin, kasi mas alam ng Diyos yung perfect timing. Alam niyo kung bakit? Bottom line, mahal na mahal ka ng Diyos. Yun lang. At kapag dumating na po yung sagot, alam niyo makakabuti sa iyo yun. Bakit? Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. At kapag ito po ay patuloy mong niyakap, mapapansin mo, mai-inlove ka sa Kanya na una nagmahal sa iyo. At yung Kanya pong nananaganang pagmamahal ay mag-i-spill out na sa mga tao sa paligid mo. Kaya makikita mo ang buhay mo. Bumabata ka. Puno-puno ka ng kagalakan. Di ba, tita, no? Tita Lorna, di mo halatang 200 years old na. Batang-bata sa biyaya. Di ba? New wineskin. Amen. Ito po ang susi. At kapag tayo po ipunong-puno ng kagalakan na ating puso at pagmamahal ng Diyos, pansinin nyo, wala kayong sakit. Amen. Dahil po yung pagmamahal ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng healing. Pero kapag kayo po ipunong-puno ng galit at unforgiveness sa inyong puso, cancer, iba't ibang mga sakit. Mga kapatid, ang ganda po ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Pwede bang ilagay natin sa ating comment section, hayaan mong mahalin ka ng Diyos. Amen. Are you blessed, church? Diba? Napakabuti ng Panginoon. So, bago po tayo umawit ng ating inihandang song mula po sa ating praise and worship team, gusto ko pong imbitahan muna yung mga nanonood sa atin. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon at gusto mo maranasan itong pinag-uusapan natin na pag-ibig ng Diyos. At isa po kayo sa nahihirapang magmahal sa Diyos. It's but natural po na talaga namang ang propensity ng tao. Lalo tigit kapag wala kayong relasyon sa Diyos, mahirapan kayo mahalin siya. Pero meron po siyang paanyaya. Una sa lahat, tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak. Paano? Simple lang. Sabayan niyo po ako sa pananalangin ito. Gagabayan po kayo ng panalangin ito. Buksan ang inyong mga labi, kaalinsabay ng inyong mga puso. At mararanasan po ang kaligtasan na dulot sa atin ng Panginoon. Come on, let's pray. Sabihin mo ito, kaibigan. O Diyos, kinikilala ko aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na pinawi mo ng lahat ng aking mga kasalanan sa pamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. At naniniwala din po ako na makalipas sa 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. Salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa mga sumunod sa panalangin ito na nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo po ay ligtas na. Amen. Welcome po to the family of God. Tayo po tayo. At habang tayo po pinapangunahan ni Kuya Albert sa isang awitin na nagpapaalala ng kabutihan sa atin ng Diyos. Pwede po ba natin pasalamatan on our personal way ang ating mahal na Ama sa langit? Amen.
Amen. Alam niyo kung bakit natin itinataas ang pangalan ng Panginoon? It's because we understand the good news of the gospel of Christ. Amen, church. So really, it's important, no, na tayo po ay maalam sa salita ng Panginoon. So nakikita natin, as we celebrate resurrection, Jesus' resurrection, nakita natin that through the cross, ang daming benefits na ginawa ang Diyos po sa atin through His Son. Kaya po today, pawang kalusugan, kaaluhan ng buhay ang naisin ng Diyos sa atin. Tunay nga po, sabi ng Panginoon Jesucristo in John 10 verse 10b, naparito ako para bigyan ka ng buhay na ganap at kasiyasiya. I am come that you might have life and have it more abundantly. Gusto po niya sa atin, mga kapatid, angkinin po natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kapag kayo po ay may inaangkin na sama ng loob, hindi po yan malusog sa inyong katawan. Magkakasakit po kayo. At kung kayo po isa sa mga taong hirap na mahalin ng Diyos, muli po sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. Ang pinaka-importante lang, kapatid, o anak, sabi niya sa iyo, hayaan mong mahalin kita. Maniwala ka, mahal na mahal kita. So kung ano man po inyong mga dinadala at mga daladalahin sa oras na ito, kabigatan sa inyong mga puso, marahil napapansin niyo inyong buhay, itong mga nakalipas sa araw, para bang lagi ka na lang nahihibaka, nahihipaglaban, para bang hirap ka na mag-smile. Ibang tipong hinuhugot mo na ang pangngiti mo at hindi ka na talaga nakikipagtawanan sa iyong family, sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Ibang tipong pag kinakausap ka ng mga anak mo, parang lagi ka na lang nakasinghay, nagagalit ka kaagad. Alam mo kung bakit? Hindi ka kasi naniniwala mahal ka ng Diyos. But the truth is, God is so in love with you. At pinakita na po niya ang kanyang ultimate demonstration ng kanyang pagmamahal sa iyo. It's the cross. It's the cross. So you have to go back to the cross of Jesus. So sa oras po ito, para po maibsan ang inyong mga kapaguran sa buhay, kapaitan, meron na pong bagong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus at magmahalan po tayo gaya ng pagmamahal na inalaan niya sa atin. So, mga kapatid, simulan po natin sa pinaka-basic. Hayaan mong yakapin ka ng Panginoon this time. Ano man pong kabigatan meron ka sa ngayon. Habang nakapikit po tayo, pwede ba nating imaginein ang Panginoon nasa harapan natin, niyayakap tayo. Ibigay mo lang ang katawan mo, payakap ka sa Kanya. At habang niyayakap ka niya, sinasabi niya sa iyo ang Kanyang mga pangako. Na lahat ng Kanyang mga pangako ay oo at amen. Pinatunayan na niya ito sa iyo. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. At makikita niyo pong kaibahan. Habang nagpapayakap ka sa Panginoon, hayaan mong managana sa iyo ang pagmamahal niya. At kapag ito po'y nanagana sa inyo ang kanyang pagmamahal, effortless, may in love ka na rin sa Kanya na una nagmahal sa iyo. At mamahalin mo na rin ang mga tao sa paligid mo. At kapag minamahal mo na ang mga tao sa paligid mo, kahit po may mga taong nanakit sa iyo, pansinin mo, naiibsan po yung inyong mga sakit sa inyong mga katawan. Nararanasan niyo po kagalingan. At gumagaan po ang inyong mga puso. And this is the beauty of the new commandments of the new covenant. And let me pray for you. Aba, maraming salamat po dahil tinuturuan mo kami sa ilalim po ng bagong kasunduan ng biyaya. Effortless, Panginoon. Hindi namin kailangan patunayan na aming mga sarili na sadyang wala po kaming kakayahan at kalakasan. Because, Panginoon, sa ilalim po ng purong biyaya mo, mas gusto mo, Panginoon, pinapakita namin ang aming kahinaan. Dahil sa pamagitan po ng aming pagpapakita ng aming kahinaan, doon po dumadaloy ang iyong lakas, ang iyong biyaya. Kaya naman, O Diyos, sa mga oras pong ito, ang mga kapatid po namin na nahihirapan sa kanilang karamdaman, sa kanilang katawan, tulungan niyo po sila, O Diyos, kamtin at paniwalaan na siya po ay mahal na mahal mo. At Panginoon, magkaroon po ng kapahayagan sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, ang iyong pagmamahal. At ito po ay maipahayag sa kanyang katawan. Salamat, Panginoon, sa iyong nananaganang pag-ibig. At kapag kami po ay naniniwala sa iyong pag-ibig at pagmamahal,
Patuloy po namin inaangkin ang iyong bagong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Maraming salamat, O Diyos, na kahit po, Panginoon, narito kami sa mundong ito, magulo, madilim. Pero kapag kami po ay nananampalataya at tumayakap at niyayakap ng iyong saganang pagmamahal, hindi po namin alintana ang mga kaguluhan ng mundong ito. Pagkas, Panginoon, nananagana sa amin ang iyong pagmamahal at biyaya, at ito po ay napapagpala ang mga tao sa paligid namin. At higit sa lahat, O Diyos, napapapurihan namin ang iyong pangalan. At nakikita na maraming tao na kami nga po ay mga disipulo mo. Salamat, Panginoon. Marapat lamang, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papurit pasasalamat. At salamat dahil, Panginoon, amin pong nararanasan ang kalusugan na kagalingan sa aming mga katawan, dulot ng iyong pagmamahal at pag-ibig na nananagana sa amin. Ito po aming panalangin na pagpupuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. At po tayong magsabi ng Amen and Amen. God bless you. Stay blessed. See you next Sunday. Bye. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.